Maagang gumising ang 27 anyos na si Hope Belen upang siguraduhin na handa ang lahat ng dokumentong kakailanganin ni Mayor Simon Hidalgo para sa sesyon sa munisipyo. Bilang personal assistant ng alkalde, sanay na siya sa pressure, sa mabilis na takbo ng trabaho niya sa munisipyo at sa pagtanggap ng mga utos ng wala ni isang reklamo mula rito. Hope, yung schedule ni Mayor wag mong kalilimutan ha? Bili ng kasamahan niya kaya tumango na lamang si Hope bilang sagot. Ngunit ngayong araw, hindi niya maalis ang kakaibang bigat sa dibdib na parabang may mangyayaring hindi maganda. Puro sigido siyang magtrabaho lalo pat labas-masok ang kabal niyang kapatid sa ospital. Halos 2 linggo na ang kambal doon ngunit hindi niya magawang lumiban sa trabaho upang bantayan ang kambal dahil sayang ang kikitain niya. Isa kang pabigat na anak, Midnight! Sinabi ko ng tigilan mo mga isyong makakasira sa pangalan mo at sa akin na rin bilang alkalde ng Maynila. Nalalapit ng eleksyon at hinihiling ng Maynila na makita ka sa kampanya. Sinabi kong huwag ka na munang gagawa ng panibagong issue na sisira sa'yo o sa mga Hidalgo habang hindi pa natatapos ang eleksyon. Sigaw ni Mayor Simon sa loob ng opisina nito. Kaya lahat silang trabahante ay natigilan sa dumadagundong na boses ng mabait na alkalde. Tila kausap ang nag-iisa nitong anak. Hindi namamalayan ni Hope na may bisita pala ang alkalde. Dad, stop shouting! Nandito ako dahil nais mong dalawin kita. Ang dami kong shooting at inuna kita tapos ito lang maririnig ko mula sa'yo. Kung manenermon ka lang pala dapat hindi mo na ako pinatawag. Dami kong trabaho pero nag-aksaya ako ng panahon na puntahan ka rito. Nandito lang naman ako para sabihing nais kong ikampanya kita sa eleksyon. Sigaw rin ito sa isang baritonong boses. Nagtaka si Hope. Nagulat na pumunta sa opisina nila ang kilalang mailap na artistang si Midnight Hidalgo. Simula nang mag-artista ka iniwang ka na ni Dea. Naghiwalay kami ng mama mo't namatay ang kapatid mo, ganito na ang nangyari sa'yo. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo, Midnight. Saad ni Mayor Simon. Shut up, Dad. Hindi ako sasama sa'yo sa eleksyon. Hindi kita ikakampanya kaya wag mo na akong pakialaman pa. May sarili na akong buhay. Wika ni Midnight at nagmamadaling lumabas sa opisina ng ama. Matayog na talaga ang tingin nito sa kanyang sarili. At para sa kanya, pare-parehas na nabibili ng pera. Mag-vote buying ka na lang. Marami ka namang pera eh. Hindi mo na ako kailangang gawing kasangkapan para manalo ka lang sa eleksyon. Bayaran mo sila ng pera. Wika ni Midnight. At anong tingin mo sa mga tao? Mga laruan mo na nabibili ng pera mo? Huwag mo kong patawanin, Midnight. Sigaw ng alkalde. Hindi nasiyahan sa sinabi nito. Halos hindi makahinga si Hope sa narinig. Bumukas ang pinto at lumabas si Midnight na bakas ang galit sa gwapong mukha. Sa unang pagkakataon, sa 3 taon niyang paninilbihan kay Mayor Simon, ay ngayon lamang nakita ni Hope ng personal si Midnight. Natama ang paningin nilang dalawa. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Malamig na tanong nito kaya't natigilan si Hope. Hindi na nagulat na may pagkabastos ang anak ng alkalde. Halata naman kasi ang kayabangan nito sa telebisyon pa lamang. Hindi nga maunawaan ni Hope kung bakit gusto to ng kambal niyang kapatid. Masama bang tumingin sa'yo? Ikamamatay niyo po ba ang pagtitig ko? Mainit ang ulong tanong ni Hope. Hindi mo ba kilala kung sino ko? Nakakunot ang noong tanong ni Midnight. Hindi makapaniwalang isang manang lang manamit ang sasagot sa kanya ng pabalang. Dinagdagan pa ni Hope ang galit na nararamdaman ni Midnight ngayong araw. Dapat po ba kilala kita? Tanong pa ni Hope at muling inabala ang sarili sa harapan ng computer. Hindi na nakapagtataka na hindi mo ko kilala. Sama ng mong kasuotan, tiyak wala kayong tibis ah. Hindi na ituloy ang balak niyang sabihin nang maunahan siya ni Hope. Kung mukha niyo lang naman po ang makikita ko sa TV, talagang mas nanaisin ko na lang na wag magkaroon para iwas na rin sa hambog na gaya mo. Halos malaglag ang panga ni Midnight sa sinabi ni Hope. Hindi kalaunan ay napangisi siya. Ito lang ang nag-iisang babaeng ginawa to sa kanya.
Midnight, wag mong idala rito ang kagaspangan ng ugali mo. Saad ng alkalde kaya't nakita ni Hope na inirapan siya ni Midnight bago umalis. Mabilis ang kilos ni Hope na parang isang perpektong makina. Dahil siguro binatak na ng pagtatrabaho ang katawan. Dahil maagang naging breadwinner ng pamilya hanggang sa bawian ng buhay ang mga magulang. Hindi na inalala ang pagtatagpo nila ng binata. Sanay si Hope na itago ang personal niyang problema. Sa loob-loob niya, ramdam niya na unti-unti nang lumiliit ang oras niya para sa 2 taong pinakamahalaga sa buhay niya. Ang kambal na kapatid na sila Faith at Miracle, 12 anyos. Hope, idagdag mo sa statement ko mamaya ang tungkol sa mga isyu ni Midnight na wala itong katotohanan. Tiyak na mahahatak na naman ang pamumuno ko dahil sa katigasan ng ulo ng anak ko. Namumuti ng buhok ko. Pasensya ka na sa ugali nun. Hindi talaga kami maayos na dalawa lalo pat hindi niya matanggap na hindi na kami magkakaayos pa ng kanyang ina. Wika ng alkalde kaya tumango na lamang si Hope. Nakakatawang sinasagip ng team ng alkalde ang anak kahit na ni minsan ay hindi pa ito nakilala ng personal. Pero sa nasilayan niya kanina, tila totoo ngang lumalabas na balita na may kagaspangan ng ugali ng anak ng alkalde. Habang nag-aayos ng files, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Nakita niya sa screen ang pangalan ng doktor na matagal nang tumitingin sa kambal. Kumabog ang dibdib niya. Dok? Halos pabulong na tanong niya. Pilit pinipigilan ng kaba. Miss Belen, pasensya na kung istorbo ako sa oras ng trabaho. Pero kailangan na talaga kitang tawagan. Seryosong sagot ng doktor. Lumabas ang resulta ng test ng kambal. Pareho silang may congenital kidney failure. Ang tanging paraan para mabuhay sila ay kidney transplant. Namilog ang mga mata ni Hope. Kidney transplant? Halos mahulog ang cellphone sa pagkakahawak niya. Hindi na siya nagulat dahil yun ang sakit na kumitil sa buhay ng ina. Dok, hindi po ba pwedeng gamot lang? Dialysis, ganun. Katulad nung kay mama noon. Wala pa po kasi akong ipon para sa agarang transplant. Baka ho may alternatibong paraan para maayos pang sakit ng kambal nang hindi kami gumagastos ng napakalaking halaga ng pera. Hihintayin pa rin namin ang tamang donor. Pero habang wala pa, kailangan nilang sumailalim talaga sa dialysis regularly. At kahit matapos ang transplant, kailangan pa rin nila ng maintenance medicine. Habang buhay. At Miss Belen, hindi biro ang halaga nun. Kahit sa ang pamimilian ay gagastos talaga ng malaki. Dahil hindi naman basta-basta ang sakit ng kambal. Sagot ng doktor. Natahimik si Hope. Napakagat siya ng labi habang pinipigilang humagulgol. Magkano po ba, Dok? 2,250,000 para sa operasyon nilang dalawa. At mahigit 60,000 kada buwan para sa lifetime medicine ng kambal upang matiyak na hindi nababalik ang sakit nila. Tiyak na mapipigilan ng paglala kung sasailalim sila sa kidney transplant. Miss Belen, naway nauunawaan mo kung saan lahat ito nanggagaling, lalo pat hindi natin naagapan ang nangyari sa mama mo. Napag-usapan na natin to noon. Ngayon na positibo nga ang result ng kambal, hihintayin namin ang desisyon mula sa iyo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Hope sa sinabi ng doktor. Ang sahod niya bilang assistant ni Mayor ay halos sapat lang sa pagkain at baon ng kambal, pati sa renta ng maliit nilang apartment. Papaano siyang makakahanap ng ganun kalaking pera? Miss Belen, are you still there? Ulit ng doktor. Opo, Dok. Salamat. Tatawag po ako ulit mamaya. Susubukan ko pong kausapin si Mayor upang makahingi ng konting tulong. Pinutol niya ng tawag bago pa tuluyang sumabog ang emosyon niya. Napahawak siya sa dingding ng hallway. Pilit pinapakalma ang sarili. 2 lang ang pagpipilian niya. Manood habang unti-unting nauubos ang buhay ng kambal o gumawa ng paraan para makahanap ng malaking pera. Agad-agad. At doon,
Unang pumasok sa isip niya ang ideyang matagal niya ng pilit tinatanggihan sa tuwing napag-uusapan nila ng kanyang kaibigan. Ang pagiging escort. Isang desisyon na sisira sa pagkatao niya, pero posibleng makapagsalba sa mga kapatid niya. Bahala na. Kailangan may gawin ako. Walang magagawang pag-iyak ko sa sitwasyon ngayon. Mahinang saad ni Hope. Lulunukin ang kapalarang babagsak siya sa pagiging bayarang babae. Kinagabihan, habang nakaupo si Hope sa gilid ng kama ng kambal, pinagmamasdan niyang mahimbing na pagtulog ng mga ito. Buo na ang desisyon niyang pasukin ang pagiging bayarang babae. Kinagabihan, habang nakaupo si Hope sa gilid ng kama ng kambal, pinagmamasdan niyang mahimbing na pagtulog ng mga ito. Buo na ang desisyon niyang pasukin ang pagiging bayarang babae. Gagawin ni ate ang lahat para hindi kayo mawala sa akin. Kaya pakiusap, lumaban din kayo ah. Huwag niyo namang hayaan na maiwan lang na mag-isa si ate. Mahinang saad ni Hope dahil mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa niya kung ang natitira niyang pamilya ay mawawala pa. Kung tutuusin, wala na siyang oras para maghintay habang pinanonood ang unti-unting sakit na lumalamon sa mga kapatid niya. Maya-maya'y nag-vibrate ang cellphone niya. Hope, pasensya na. Ngayon lang kita natawagan eh. Ngayon ko lang nabasa ang message mo. Alam mo naman ang trabaho ng kaibigan mong to. Tagabigay ng aliw at abala ang kumita ng pera. Naghahanap ka ng trabaho? May slot pa sa handler ko. May kliyente akong naghahanap ng babae. Isang aliw lang pero may kontrata kang kailangang pirmahan na kapag nilabag mo, may kaparusahan. Big money to, girl. Gusto mong subukan? Ani ng kaibigan niyang si Marga na matagal na niyang alam na nasa escort business. Napakagatlabi siya. Tila mababaliw siya sa kaba pero pinakalma niya ang kanyang sarili. Magkano? Marga, kailangan ko ng pera eh. Malaking halaga. Magkano ba kapag isang gabi? Mabilis niyang tanong. 100,000 per night. Kung magustuhan ka, may bonus ka kaya i-condition mo ang iyong cherry blossoms dahil sasabak yan sa totoong gera ng buhay. Kung tatanungin mo kung bakit ang laki, dahil may kontrata nga at may pangalan na pinoprotektahan at makakaulit ka pa o tataas pa yan, basta ba galingan mo at sundin mo lang yung mga nasa kontrata. Gusto nito ng masunurin sa kama kaya wag mong pasasakitin ang ulo ng kliyente mo. Kapag nagtsuktsakan na kayo, bigyan mo ng acrobat. Hayaan mong ibato-batok sa ere, ganun. Hayaan mong gawin niyang gusto niya sa'yo. Tumatawang saad ni Marga, kaya naman namula si Hope. Anong acrobat? Nahihiyang tanong niya. Acrobat, exhibition sa kama. Ikaw talaga? Alam ko namang berhen ka pa kaya pag-isipan mo muna yung desisyon mong to. Dahil wala na tong atrasan oras na magkapirmahan na ng kontrata. Kailangan mo rin namang magpasa ng medical mo since maarte ang kliyente. Ayaw nilang mahawa ng sakit. Alam ko namang wala namang makukuhang sakit sa'yo pero requirements na kasi yun. Gilingan mo lang. Mag-split ka pa kung gusto mo. Basta mag-aral ka namang magagandang posisyon. Sa mukha mo namang malaanghel, pasok na yan sa kriteria. Sa experience ka lang matatalo. Baka maging regular ka pa niyang babae. Isipin mo, isang bukang hiwayway lang niyang mga hita mo, 100 kyaw na agad. Kung wala lang ako matandang kliyente ngayon, ako nang mag-acrobat girl. Kaso, one at a time lang dapat tayo rito. Natatawang saad ni Marga, kaya't napailing na lamang si Hope, pero nasilaw na siya sa malaking halaga ng pera. Halos matulala siya. Isang gabing trabaho ay katumbas ng halos isang taon niyang sahod. Ngunit kasabay ng pag-asa, pumasok din sa isip niya ang takot. Papaano kung makilala siya? Papaano kung masira ang pangalan niya pati ang trabaho niya kay Mayor Hidalgo? Sige, bigyan mo ko ng islat, Marga. Mahinang saad ni Hope. Nag-aalinlangan siya pero nang makita niyang payat na braso ng kapatid na si Faith na nakalaylay mula sa kumot,
Muli siyang tumingin sa cellphone. Saan ang meet up? At kailan? Mas maaga, mas mainam, Marga. Kailangan na kailangan ko ng pera sa lalong madaling panahon eh. Kung medical lang naman palang kailangan niya, magpo-provide ako. That's the spirit, girl! Mabuhay ang mga breadwinners ng pamilya. Tong mga gantong klase ng lalaki, naglalaway kapag nakakita ng cherry blossom. Kaya gawin mo yung strength mo para paikutin sa palad mo ang kliyente mo. Saad pa ni Marga. Makalipas ng 1 linggo, nakasuot si Hope ng isang simpleng black na dress na humuhulma sa kanyang katawan. Bagong-bago sa style ng pagiging personal assistant. Imbis na umuwit magpahingay, dumiretso si Hope sa isang kilalang hotel sa Maynila. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang maliit na clutch. Sa hotel lobby, ramdam niya ang mabilis na kabog ng puso niya. Lumapit si Marga. Nakangisi. Perfect ka tonight. Napaka-angelic ng makeup mo. Relax lang. Hindi ka nila gagalawin ng hindi mo gusto. Unless papayag ka. May kontrata naman, Hope. Huwag ka lang biglang aatras kapag nakapirma ka na kasi talagang lagot ka. Marga, may aatras pa ba sa 100,000? Tapos isang bukang liwayway lang ng mga hita. Pero sino ba yung kliyente ko? Halos pabulong na tanong ni Hope. Ngumisi lang si Marga, saka nagbaba ng boses. Hindi ko pwedeng sabihin, confidential. Basta high profile. Siguraduhin mo lang na nakuha mong loob niya. Hindi ko rin talaga kilala basta alam ko lang na malaking tao. Pwedeng senador, gobernador o mayor. Artista pwede rin. Ipagdasal mo na, matandang mabilis na mauto. Dahil kung hindi, mahihirapan kang makaulit sa first client mo. Pagpasok niya sa isang private hotel room, ay malawak na kwarto ang sumalubong sa kanya at isang nakatoksidong lalaki. Roon na rin sila naghiwalay ni Marga. Miss Hope Belen, nakarating sa amin ng handler mo. Naibigay na namin ang percentage niya dahil ipinadala ka niya rito kasama ang pagkakakilanlan mo. Pirmahan niyo po ang kontrata at hintayin si sir. Saan ng lalaki na mukhang butler? Naupo si Hope sa mamahaling sofa habang iniabot sa kanya ng butler ang isang makapal na folder. Basahin niyo po muna, Miss Belen. Kinuha niya yon. Nanginginig pa rin ang mga daliri. Nang buksan niya, bumungad ang nilalaman. Non-disclosure agreement and service contract? Habang binabasa niya, lalo siyang pinagpapawisan. Hindi maaaring ipagsabi kanino man ang pagkakakilanlan ng kliyente. Bawal kumuha ng litrato o anumang uri ng ebidensyang makakasira sa pangalan ng kliyente. Oras na pumirma, obligadong sundin ang lahat ng nasa kasunduan. Maliban na lang kung mismong kliyente ang magbibigay ng karagdagang kondisyon habang nangyayari ang napagkasunduan. Kapag nilabag, may kaukulang parusa. Bulong ni Hope. Nauunawaan mo naman siguro lahat, hindi ba? Tanong nito, kaya't napataas ang kilay ni Hope. OA naman ang patakaran nyo? Apaka-arte? Ganito ba talaga palagi, sir? Tanong niya sa butler. Pilit pinapakalma ang boses. Tumikhim lang ang lalaki. Lahat ng babaeng pumapasok dito, dumadaan sa parehong proseso, Miss Belen. Makikinabang ka rin naman dahil hindi rin namin pwedeng isiwalit ang trabaho mong ito. Confidential ang lahat mula sa kliyente mo at sa'yo ring binayaran niya. Wala kang dapat na ikatakot kung kaya mong panindigan ang pinasok mo. Matatanggap mo agad ang pera mo kinabukasan matapos mong paligayahin ang kliyente mo. At kapag uulit siya sa akin? Tanong ni Hope. Yun ang target niya. Ang kahit papano'y makuha ang loob ng kliyente at makaulit dito hanggang sa makaipon siya ng pampagamot ng kambal. Ngumisi ang butler. Huwag kang umasa. Matapos ang gabing to, mapuputol na rin ang koneksyon ninyo. Lalo pat hindi naman na umuulit si Sir sa mga babaeng napagdaanan niya na. Napataas ng kilay si Hope. Ano siya? Gold? Magpasalamat siya't may mga kagaya kong tao na nangangailangan ng napakalaking pera. Dahil kung hindi
Hindi rin naman ako desperadang tanggapin ang ganitong trabaho. Saglit siyang nag-alinlangan. Naramdaman niya ang bigat ng papel sa kanyang mga kamay. Para bang kasabay nito ay bigat ng responsibilidad at kahihiyan na kailangan niyang isugal. Pero nang sumagi sa isip niya ang kambal, agad niyang dinampot ang ballpen sa mesa at pumirma. Siguraduhin niyo lang po na hindi ako mamamatay o gawa ng hindi makatarungan ng kliyente ko. Banta ni Hope dahil sa kaba. Tumutupad kami sa usapan. Sagot ng butler. Dapat lang po. Ani Hope at iniabot ang pinirmahang kontrata. Very well. Ngumiti ang butler. Kinuha ang kontrata mula sa kanya. Isang bagay lang ang malinaw, miss. Bawal kang magtanong kung bakit kailangan niya ng bayarang babae. Confidential ang dahilan. Hindi napigilan ni Hope na magtanong. Pero bakit? May asawa ba siya? Politiko ba? Senador? O may tinatago ba siya? Ngumisi lang ang butler. Parang alam na alam ang sagot pero ayaw sabihin. Makikilala mo rin siya. In a few minutes. Ang masasabi ko lang hindi siya basta-bastang tao. At isang karangalang maging babae niya. Sana lang hindi ka magaya sa mga babaeng dumaan sa kanya na sila na mismong humihiling na kunin ulit ni Sir para paligayahin ang gabi nito. Hindi ako ganon. Bakit ako maghahabol ng isang lalaki? Ang gusto ko lang sa kanya, pera. Maangas na sagot ni Hope. Hindi niya kasi gusto na tila may pagkamaangas ang magiging kliyente. Bago pa siya muling makapagtanong, biglang bumukas ang pinto ng suit. Halos malaglag ang panga ni Hope nang makilala ang lalaki. Matikas, naka-black tuxedo. May matalim na titig at presensyang punong-puno ng authority at kayabangan. Ang anak ng kanyang boss, ang sikat na modelo at artista sa buong bansa, si Midnight Hidalgo. Halos mabitawan ni Hope ang clutch bag sa gulat. Diyos mio, siya palang kliyente ko? Mumunti niyang tanong sa kanyang isipan. Ayos na ang lahat, Sir Midnight. Saad ng butler bago sila iniwan na dalawa. Malamig ang aircon pero mas malamig ang titig ni Midnight kay Hope. I know you. Midnight laughed. Hindi nakaimik si Hope lalo pat hindi maganda ang una nilang pagtatagpo. Sino mag-aakalang may ganitong trabaho ang isang manang under sa pamumuno ng walang silbi kong ama? Sinasabi ko na nga ba unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko nang may dirty secret ka. Diba? Lahat talaga napapabago ng pera. Look at you now. See? Natatawang tanong ni Midnight. Labas sa usapan ng trabaho ko kay Mayor Simon. Ano naman ngayon sa'yo kung binago ako ng pera? O kung may dark secret ako? Sa ating dalawa, mas kilala ka ng bansa. Ikaw ang mas kabahan dahil sa sikreto mong ito. Malamig na sagot ni Hope. Kahit naman anong gawin niya ay nakilala na siya ng binata. Maangas ka pa rin kahit nabayad ka na. Malamig na turan ni Midnight. Katawan ko lang ang binayaran mo at hindi ang opinyon ko. Sagot ni Hope kaya't nag-irapan silang dalawa. Baguhan? Tanong ni Midnight habang tinatanggal ang kanyang coat at ibinato sa sofa na para bang katatapos lamang ng shooting nito. Kita agad sa kilos mo. Pangilan mo na ba ako, ha? Ang tapang-tapang mo pero ganito naman kababa ang trabaho mo. Ilang bigating tao na bang napagdaanan mo bago ako? May super sir ka bang naging kliyente o ako lang? Swerte mo naman. Hindi nakasagot si Hope dahil sa kaangasan ni Midnight. Nais niya itong sakalin dahil sa inis. Isang artistang may lihim palang ganito. Nagbabayad ng isang babae mapaligaya lamang ito sa kama. Bakit ka pa nagtatanong? Wala naman sa kontrata na kailangan palang makipagchismisan sa mga customer. Matapang ding tanong ni Hope. Kaya't napailing na lang si Midnight. Ayoko talaga sa babaeng matabilang dila. Inis na saad nito. At ayoko sa lalaking maraming sinasabi. Balik ni Hope kay Midnight. Hindi ka makakalabas dito nang hindi ika-ika ang hita mo. Pananakot pa ng binata. Halos mamanhid ang ulo ni Hope dahil sa sinabi nito.
Umirap si Midnight, saka pabagsak na naupo sa mamahaling swivel chair. Ano pang hinihintay mo? Sumayaw ka! Utos nito. Namilog ang mga mata ni Hope. Ha? Sumayaw ka. Ulit nito. Ngayon ay nakataas pa ang kilay. That's your first task. Gusto kong makita kung worth it bang rate mo. 100,000? Really? Sa babaeng parang sasabog dahil sa pamumula ng pisngi? Ano? Napahiya ka ba nang malaman na anak ng boss mo ang customer mo? Paano mo kaya titignan sa trabaho si Dad habang iniisip kung paano ka umuungol habang winawasak na kita? Parang gusto nang sumabog ng dibdib ni Hope. Hindi siya marunong sumayaw ng sexy dance at hindi siya makahinga sa katabila ng bibig ni Midnight. Ayokong sumayaw. Saad ni Hope. Ang alam lang niya ay magsulat ng memo, mag-ayos ng speech at mag-encode. Anong pakialam ko? Yun ang gusto kong gawin mo ngayon eh. Nakangising saad ni Midnight. Wala siyang choice. Nagsimula siyang gumalaw. Pigil, matigas, parang robot. Ilang sandali pa'y narinig niyang malakas na tawa ni Midnight. Literal na napayuko ito habang humahagalpak. Bayarang babayang binayaran ko at hindi isang clown. What's your name again? He asked. Hope. Sagot niya. Hope? Pero yung katawan mo wala ng pag-asa. Saad ni Midnight. Hindi makapaniwalang ganito ang nakuhang babae. Sanay na kasi siya sa ganito. Mas nais niya pang magbayad ng babae dahil sumusunod ito sa kontrata kesa sa manliligaw siya ng sakit sa ulo kung mag-demand sa kanya. At least sa mga ganitong babae ay bayad. Namula si Hope sa galit. Makapagsalita ka naman, napakayabang mo. Kanina ka pa eh. Pikam-pika na ako sa kayabangan at kagaspangan ng ugali mo ha. Ikaw kayang sumayaw. Hindi na nakapagtimpi pa si Hope. Ganito ka ba magpahiya ng babae, Mr. Midnight Hidalgo? Taas ng tingin mo sa sarili mo? Kaya mo lang magbayad ng babae kasi may pera ka. Pero kung wala, tiyak na walang magmamahal ng totoo sa'yo dahil sa kapangitan ng ugali mo. Nanlaki ang mga mata ni Midnight dahil sa sinabi nito. Nasaktan siya doon. Kaya siguro iniwan siya ng mga mahal niya sa buhay. Totoo naman ah. Mas matigas pa sa bakal ang katawan mo kung gumiling ka. Insulto ni Midnight. Namula ang pisngi ni Hope. Ano bang gusto mo? Mag-cartwheel ako rito? At isa pa, unang beses ko ito. Kung hindi lang nakakasilo ang offer ng trabahong to, hindi kita papatusin. Kala mo napakagwapo mo? Dahil sa inis ni Midnight, ay nais na lamang niyang tapusin ang gabing to para mabasuran niya ng babae. Kaya't naghubad na siya. Dahilan kung bakit lumantad ang dibdib niya. Sunod ang slacks na suot. Dapat dyan sa bibig mo, pinapasukan ng Armalite ng lalaki para hindi ka na makapang-insulto pa. Inis na saad ni Midnight. Doon halos napalunok si Hope nang makita ang Armalite na tinutukoy nito. Ang laki ng sandatang pandigma ni Midnight na lumitaw ng tuluyan nitong tanggalin ang pambaba. Diyos ko! Halos mapasigaw si Hope. Napaatras at napatakbo palayo. Hindi ko kakayanin yan. Parang yung pang-Olympics. Wait lang. Sorry. Hindi. Ayoko. Nataranta si Hope sa laki ni Midnight. Hoy! Sigaw ni Midnight. Naglakad, papalapit. Bumalik ka rito. Di pa tayo nagsisimula. Di ka makakalabas rito. Matapang ka lang magsalita. Ngayon ipakita mo talagang tapang mo. Hindi mo mabubuksan ang pinto. Pero mabilis na kumaripas si Hope. Paikot-ikot sa loob ng kwarto habang hawak ang clutch bag. Lumayo ka sa akin! Midnight Hidalgo! Sigaw niya. Namumula sa kahihiyan. Baka naman matrauma ako sa laki niyan. Hindi ko naman alam na ganyan palang laki ng mga sandata ng lalaki. Wawasakin yan ng Milky Paradise ko. Trauma? Milky Paradise? Are you crazy? Halos mabaliw na rin sa inis si Midnight. Humahabol kay Hope. Hindi pa kita hinihipot, wala pa akong ginagawa, nagwawala ka na. Ano to, hide and seek? Huwag mo akong takbuhan. Tama ka na, baka atakihin ako sa puso. Sorry, maghanap ka na lang ng ibang babae. Wait lang, umaatras na ako sa usapan.
Sagot ni Hope habang pilit umiikot sa kama. Sa halip na magalit, lalong natawa si Midnight. Ang weird mo. Ako na nga magbabayad eh. Ako pa itong parang naghahabol sa baliw na kagaya mo. Eh kasi nakakatakot ka naman eh. Sigaw ni Hope, halos maiyak na sa hiya at kaba. Sa huli, nagkatitigan sila sa magkabilang gilid ng kama. Si Midnight, pawis at naiinis pero may bahid ng tuwa sa mukha. At si Hope, hingal na parang makikipag-sparring. At doon napansin ni Midnight na kakaiba si Hope. Hindi katulad ng mga babaeng nakilala niya sa ganitong larangan. You're not ordinary. Sa 2 taon kong nagbabayad ng bayarang babae, ikaw lang nakilala kong tumatakbo matapos galitin ang sandatang pandigma ng isang lalaki. Bulong niya habang pinagmamasdan ng takot, inis at inosenteng ekspresyon ni Hope. I'm a virgin. Lalagnatin naman ako sa laki ng batuta mo. May pasok ako bukas. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yun. Baka ikamatay ko yan kapag isinaksak mo sa akin. Anya ni Hope. I'll double your price. Tumigil ka na sa pagtakbo at harapin ang binayaran ko. Huli na para umatras ka. Pinasok mo to, kaya panindigan mo. Sigaw ni Midnight. Hindi siya kailanman nakagalaw ng wala pang karanasang babae. Kaya hindi niya kayang ikumpara ang naging experience niya kay Hope. Ngunit ito lang ang babaeng kumaripas ng takbo papalayo sa kanya. Sa kabilang banday napaisip si Hope. 200,000 na ang offer. Makipagbumbaya lang siya. Triple. Mahinang pakikipagtawaran ni Hope. Triple? Ang mahal naman. Tapos bago pa kita matikman, pinagod mo pa ako. Hindi na ituloy ni Midnight ang sasabihin nang magsalita si Hope. Deal or no deal, 300,000 plus bonus. Hello? Mas masikip pa to sa inaakala mo. Ikaw kaya ang unang mapagbibigyan ko nito. Dapat nga ikatuwa mo yun. Dahil sa mayabang at mukhang bisukol ko isusuko ang bataan. Bisukol? Malalaki ang matang tanong ni Midnight. Wala pang nang insulto sa kanya ng ganito. Halos sambahin ang kagwapuhan niya na tinawag lang na bisukol ni Hope. Hell, I'm a freaking superstar tapos tatawagin mo kong bisukol? Sigaw ni Midnight. Eh ano naman ngayon kung superstar ka? Maangas na tanong ni Hope. Napahawak sa panga niya si Midnight dahil sa inis. Siguraduhin mo lang na worth it ang 300,000, Hope. Nakangising saad niya. Worth it yan. Ikaw lang naman ang hindi worth it na pagsukuan ng bataan. Insulto pa ni Hope kaya't napangisi si Midnight. Na-challenge sa tinura ng dalaga. Come here. Utos ni Midnight kay Hope kaya't napalunok siya. Kahit kinakabahan ay lumapit si Hope kay Midnight na agad na humawak sa kanyang braso upang hilahin at tuluyang ilapat ang nangangailangang labi sa nanginginig na labi ni Hope. Halos kapusin siya ng hininga dahil sa klase ng halik ni Midnight sa kanya. Subalit tinugon niya ni Hope. Iniisip na para lahat sa kambal ang kanyang ginagawa. Kaagad na sinibasib ng mapangahas na labi para sa isang malalim na halik ang kanyang labi. Maghubad ka. Utos ni Midnight at halos mapatili si Hope nang itulak siya nito sa malambot na kama. Walang nagawa si Hope kung hindi ang maghubad sa harapan nito. Baka ma-ospital ako sa laki niyan. Anya na parang bata. Itatakbo kita sa ospital. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Midnight. Namula ang mukha ni Hope. Hindi naman niya alam kung normal bang ganito ang Armalite ng isang lalaki. Mark my words. Pagkatapos ng gabing to, sisiguraduhin kong hahanap-hanapin mo ang akin. Magagaya ka sa mga babaeng nababaliw sa akin na lahat handang gawin para lang maikama ko ulit. Malamig na sabi ni Midnight at mabilis na hinuling muli ang nanginginig na labi ni Hope. Wait! Saad ni Hope at itinulak sa malapad ni dibdib si Midnight. Magbilang ka bago mo isaksak sa Milky Paradise ha. 1, 2 tapos 3 biglain mo. Hindi naman kasi ikaw masasaktan. Sigaw ni Hope at sinabunutan si Midnight. Halos kapusin siya ng hininga nang tinitigan siya ni Midnight. Namumungay ang magaganda nitong mga mata. Napailing na lamang si Midnight.
Hindi nagtagal ay muling inangkin ang kanyang labi ng binata. Nakulong ang ungol ni Hope sa bibig ni Midnight at halos makagat ang labi nito nang maramdaman niyang pinisil nito ang kanyang Mount Fuji. Hindi ka na makakalakad bukas. Sinong mag-aakalang may malaki kang Mount Fuji? Bulong ni Midnight. Naglalagablab ang kanilang katawan. Sa isang iglap ay dahan-dahang naglakbay ang lapastangang bibig ni Midnight. Napakapit si Hope ng mahigpit sa malambot nitong kama. Halos mapasigaw si Hope nang sa isang iglap ay nakabukhang liwayway na ang kanyang mga hita at nasa pagitan na ang ulo ni Midnight. Midnight! Ano ginagawa mo kay Milky Paradise? Sigaw ni Hope. Nilalamutak nito ang kanyang Milky Gate. Huwag kang makulit. Sigaw ni Midnight na sumakit ng anit dahil sa pagkakasabunot ni Hope. Hindi na ituloy ni Hope ang pagrereklamo ng pumosisyon sa harapan niya si Midnight. 1, 2. Bilang ni Midnight at ibinaon nito ang giant pencil nito sa kaloob-looban ng kanyang Milky Paradise. Hayop ka, Midnight. Sabi ko sa 3. 2 pa lang inano mo na. Umiiyak na saad ni Hope. Ngunit narinig niya ang sunod-sunod na mura ni Midnight habang nakapikit na tila ba nasasarapan pa. Ang sikip. Bulong nito. Malamang, ikaw pa lang nagbukas ng Milky Gate na yan. Anya, kaya't nakita niya ang pagngisi ni Midnight. Ngunit nangingibabaw pa rin ang sarap sa gwapong mukha nito. Welcome sa akin. Natatawang saad nito. Ang gabing yon ang hindi makakalimutan ni Hope. Binugbog ng giant tail ni Midnight ang kanyang Milky Paradise. Totoong hindi siya nakalakad kinabukasan na kailangan pang ipatingin siya sa pribadong doktor nito. Akala niya ay doon na nagtatapos ang ugnayan nilang dalawa. Titig na titig siya sa screen kung saan kitang-kita niya ang perang pumasok doon. 500,000. Bulong niya. Napangiti siya. Ngunit unti-unting bumabagsak ang mga luha sa mga mata niya. Ang akala niyang maireregalo sa mapapangasawa ay naibigay niya lamang sa lalaking hindi tinigilan ng kanyang Milky Paradise. It's okay, Hope. Ang importante, magagamit mo to para sa kambal. Bulong niya. Isang buong linggong namahinga si Hope dahil nilagnat din siya. Hindi naman na siya umaasa na tatawagan siya ni Midnight. Tatanggap siya ulit ng kliyente. Wala namang mawawala pa sa kanya. Sigurado ka bang kaya mo pang tumanggap? Tanong ni Marga nang dalawin siya. Oo, Marga, kaya ko pa. Pangako this time na may experience na ako baka tumagal na sa akin ng isang kliyente. Kulang pang ipon ko. Bulong ni Hope kaya tumango ang kaibigan. Grabe, nilagnat ka. Malaki ba talaga? Tanong ni Marga. Namula si Hope at dahang-dahang tumango. Oo, malaking malaki. Bulong ni Hope. Sana all. O sige na, baka mamayang gabi magkaroon ka agad lalo pat marami naghahanap ngayon. Saad ng kaibigan kaya't napailing na lamang si Hope. Pumasok siya sa trabaho ng araw na yon habang naghihintay ng update kay Marga. Abala ang lahat sa nalalapit na eleksyon. Hope, bukas pa rin ang charity sa tulong para sa kambal. Huwag ka mag-alala. Kahit abala tayo sa eleksyon, hindi ko pababayaan ang request mo para sa kambal. At para na rin maoperahan na sila sa lalong madaling panahon. Saad ni Mayor Simon kaya't gumaan ang dibdib ni Hope. Subalit sa kalagitnaan ng pag-aayos nila ng mga campaign mugs, ay pumasok ang lalaking akala niya hindi na niya makikita pa. Hi! Good morning everyone! Nakangisi nitong sambit sa lahat. Sir Midnight, nandito ka na naman? Saad ni Helen. Natigilan si Hope. Hindi kasi niya alam ang nangyari sa isang linggo niyang pagliban sa trabaho. Nadadalas pong pagpunta niyo rito, Sir Midnight May crush po siguro kayo rito. Biro pa ni Helen. Nagtama ang paningin ni Midnight at Hope. Inirapan ito ng dalaga. Hope, tulungan mo kong buhatin ang mga karton ng campaign shirt ni Dad. Utos ni Midnight. Bilang trabahante, ay pumasok siya sa loob ng opisina at sumunod kay Midnight at nagulat siya nang ilak nito ang pinto. Anong ginagawa mo?
Nakakunot ang noong tanong ni Hope. Magsasalita pa lamang siya nang sunggaban siya ng malalim na halik ni Midnight. Midnight! Madiing tanong ni Hope. Itinulak niya ang binata at tumingin sa nakasarang pinto. I can't kiss you? Nakangising tanong nito. Kumabog ang mabilis ang pintig ng puso ni Hope. Bakit mo naman ako hahalikan? Sino ka ba? Nobyo ba kita? Inis na tanong ni Hope. Sino ako? Yung lalaking nagpasigaw sa iyo sa ibabaw ng kama. Anito kaya't napalunok si Hope. Napasinghap si Hope. Anong klaseng lalaki ka ba? Tapos na yung kontrata natin, hindi ba? Bayad na ako. Bayad! Tapos na tayo! Umiling lang si Midnight. Parang may sariling kontratang sinusunod. Tapos? Yung bonus na ibinigay ko. 500,000 ang pumasok sa account mo, Hope. Hindi ba't sobra pa yun sa usapan natin? Teka lang. Hindi ibig sabihin nun na pwede mo na akong halikan kahit kailan mo gusto. Oras ng trabaho at hindi ako bayarang babae kapag nasa opisina ng daddy mo. Nag-aalalang sigaw ni Hope. Gusto niya nang tumalikod pero hindi niya magawa. Lalo na nang maramdaman niyang unti-unting namumula ang pisngi niya. Napangisi si Midnight. So, halik lang? Hindi na bumbaya? Ayos lang, Hope. Halik lang naman ang hinihingi ko ngayon. Namiss kita eh. Hindi mo ba ako na-miss? Ang kapal mo talaga. Pabulong pero mariin ang pagkakasabi ni Hope. Sabay irap sa lalaki. Hindi ito tinablan sa kasungitan niya. Ay, alam mo ba, Hope? Bumuntong hininga si Midnight. Saglit na tumalikod habang nakasandal sa mesa. Buong linggo kitang inaabangan dito eh. Paano ba yan? Simula bukas, sa team na kita tutuloy. Natigilan si Hope. Ikaw lang ang babaeng nagsigaw at nang insulto sa akin habang, ginagawa natin yun. Patuloy ni Midnight. Bahagyang tumatawa pero may lalim sa tinig. Napatingin si Hope sa kanya. Sa likod ng mayabang at tusong ngisi, may bakas ng katotohanang hindi niya inaasahan. Bakit mo ba talaga ako hinahanap? Anong sayo na ako magtatrabaho? Tanong ni Hope. Pilit nilalabanan ang pagkatunaw ng mga tuhod niya. Ngumiti si Midnight. Tumitig sa mga mata niya. Dahil gusto kitang makasama. At hindi lang para sa kama. Alam kong may pinagdadaanan ka. Alam kong para sa kambal mong kapatid kaya ginagawa mong lahat. Then bibigyan kita ng bagong kontrata pa rin. Para hindi ka na mahirapan na humanap ng pera. Para mailigtas ang buhay ng kambal. Sa totoo lang ay ayaw ni Midnight na danasin ni Hope ang naranasan niya ng mamatay ang nakababatang kapatid. May kakayahan nga sila. Pera at ari-arian. Pero hindi pa rin niya nasagip ang kapatid. Samantalang namilog ang mata ni Hope. Halos malaglag ang panga niya sa narinig. Anong ibig mo sabihin? Nanginginig niyang tanong. Pilit ikinukubli ang kaba sa dibdib niya. Diretso ang titig ni Midnight sa mga mata niya. Parang binabasa ang mismong kaluluwa niya. Simple lang. Bibigyan kita ng perang kailangan mo para sa kambal mo, Hope. Hindi lang 500,000, kundi lahat ng gagastusin sa operasyon at gamutan nila. Para siyang nahulog sa isang malalim na hukay. Hindi siya makapaniwala. Parang tumigil ang oras sa paligid nila. Pero bakit? Ano na naman ang kapalit? Mahina ngunit matalim na tanong ni Hope. Lumapit palalo si Midnight. Halos magdikit na ang mga labi nila. Naramdaman ni Hope ang init ng hininga ng binata. Ikaw, sa akin ka maninilbihan. Bayad ang serbisyo mo sa akin. Hindi bilang sekretarya ng tatay ko. Hindi bilang isang simpleng babae. Kung hindi bilang akin, bayarang babae ko, Hope. Ako lang ang lalaking hahawakan mo mula ngayon. Kontrata natin yon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hope. Napaatras siya. Nanginginig ang tuhod. What? Midnight, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako laruan. Pero pinutol siya ng malamig na titig ng binata. Hindi rin ako basta nag-aalok ng pera. Lalo na ng ganito kalaki. Sabihin na lang natin na hindi pa ako nagsasawa sa'yo. Hindi ko alam kung matatawa ko o magwawala sa kapal ng mukha mo. Halos pasigaw na tugon ni Hope.
Pero nararamdaman niyang hapdi ng luha na pilit kumakawala. Dahil sa kabilang banda, totoong para sa kambal niyang kapatid. Hindi na niya alam kung hanggang saan ang kaya niyang isugal. Ngumiti si Midnight, mapanganib pero nakakaakit. Pag-isipan mo, kapag pumayag ka, bukas mismo makakausap na ng mga doktor ang kambal mong kapatid. Mapapaaga ang operasyon. Wala ka ng ibang poproblemahin, kasi ako nang bahala. Parang binigdi ang puso ni Hope. Kahit ayaw niya, kahit gusto niyang isigaw na walang presyo ang dignidad niya. Sa isip niya ay naglalaro ang mga inosenteng mukha ng kambal. Ang pangarap nilang makatakbo, makalaro, makapag-aral ng normal nang walang iniisip na sakit. Midnight, mahina niyang bulong. Bakit ako? Ang dami namang babae dyan na handang ibigay ang lahat sa'yo. Humalakhak ng mahina si Midnight bago marahang hinawakan ang pisngi niya. Dahil ikaw lang ang tumawag sa akin ng bisukol. Ikaw lang ang hindi natatakot na insultuhin ako. Ikaw lang ang humahawak ng buhok ko habang nagagalit ka't nanginginig sa ilalim ko. Ikaw lang ang nagpapaikot sa akin, Hope. Sa tingin mo ba, papayag akong gawin mo yan sa ibang lalaki gayong hindi pa ako tapos sa'yo? Kinabahan si Hope. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang depensa niya. At kasabay nito, lumalakas ang boses ng kambal sa isip niya. Kung tatanggapin niya ang kontrata, maililigtas ang kambal. Pero kapalit nun, ang sarili niyang kalayaan. Kinagabihan ay halos mapatalon siya sa gulat nang malamang meron siyang bagong kliyente. Dahil nga may isang salita si Hope, pumunta siya. Halos matigilan siya nang maramdaman ang mahigpit na kamay na humatak sa kanya mula sa hallway ng hotel. Hindi man lang siya nakapalag nang makita na si Midnight ang bumungad sa harapan niya. Seryoso ang malamig na mga mata nito. Parang may mga apoy na nagbabaga. She's not coming. Saad ni Midnight sa butler na umaakay kay Hope para ipadala sa susunod na kliyente nito. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Midnight, anong ginagawa mo rito? May client ako. Galit niyang sigaw habang pilit na binabawi ang kamay. Pero bago pa siya makapagpatuloy, hinila siya nito papasok ng elevator. Nagulat ang ilang tao pero agad din silang naiwan ng magsarang pinto. Naiwan silang dalawa. Magkalapit, parehong nag-aapoy ang mga mata. Kliyente? Malamig na ulit ni Midnight. Halos pabulong pero mariing-mariin. Ibang lalaki? Kakausap lang natin kaninang umaga. Hope, ang tigas-tigas ng ulo mo. Wala ka ng pakialam at akala ko ba pag-iisipan ko munang alok mo ha? Sagot ni Hope. Nanginginig ang boses. Hindi alam kung galit ba ang dahilan ng mabilis na pintig ng kanyang puso. Bayad mo na ako. Tapos ng unang kontrata natin. Wala kang karapatan na diktahan kung sino pang tatanggapin ko hanggat hindi ako nakakapagdesisyon sa alok mo. Nanginginig ang panga ni Midnight at bahagyang itinulak siya sa dingding ng elevator. Hindi yun masakit pero ramdam ni Hope ang init at bigat ng presensya nito. Wala akong karapatan, bulong ni Midnight. Nakatitig sa mga mata niya. Hope, akala mo ba papayag akong may ibang lalaking hawak sa'yo nang hindi pa ako tapos? Magkano ba? Sana sinabi mo na kailangan pala kitang bayaran muna habang nag-iisip ka sa alok ko. Pati palang pag-iisip mo sa kontratang alok ko kailangan kong bayaran. Sigaw ni Midnight, kaya't malakas na dumalo ang kamay ni Hope sa mukha niya. Hindi lahat mabibili mo ng pera, Midnight. Nandito ako kasi may isang salita ako kay Marga. Hinanapan niya ako ng kliyente at dapat lang siputin ko yon. Sagot ni Hope. Halos magpanting ang tenga ni Midnight at tila naalala ang ginawa ni Dea sa kanya. Nang ipagpalit siya nito sa mas mayaman noong nagsisimula pa lamang ang pangalan niya sa showbiz. Na may ibang lalaking hihigop na mga sigaw na ako lang ang dapat makakarinig? Tanong ni Midnight. Nanginginig ang dibdib ni Hope. Gusto niyang magwala. Pero totoo, ramdam niyang natataranta rin siya sa lalim ng titig nito. Pilit niyang itinutulak ang dibdib ni Midnight pero hindi siya gumalaw. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Singhal ni Midnight.
Kung tatanggapin mo lang ang alok ko, tapos ng lahat ng problema mo. Hindi mo na kailangang dumapa sa kama ng kung sinong estranghero. Hindi mo kailangang ngumiti sa mga lalaking wala namang pakialam sa'yo. At mas lalong hindi mo na kailangang magpabugbog sa iba. Niyang milky paradise mo dahil ako nang gagawa nun para sa'yo, Hope. Pero ikaw, putol ni Hope. Singkit ang mata. Halos sunod-sunod ang luhang bumabagsak sa mga mata ni Hope. Hindi niya alam kung bakit natatakot siya sa ideyang bigyan ng pagkakataon ng nais ni Midnight. Ikaw ba may pakialam ka sa akin? Midnight? Para saan ba talaga to? Dahil ba gusto mo lang ako bilang laruan na pagsasawaan mo? Bayarang babae lang sa paningin mo? Halos mabingi siya sa katahimikan ng ilang segundo bago sumagot si Midnight. Hindi nagalit kung hindi mababa, mabigat at naiinis. Bakit ba humihiling ka pa ng mas malalim pa? Hindi ba sapat na ayokong may ibang lalaking tumingin sa'yo ng paraan na ako lang dapat nakakakita? Inis na tanong ni Midnight. Hindi maunawaan ni Hope dahil akala niya ay hindi na makakaulit ang mga babaeng dumaraan dito. Kaya't natakot siya sa biglaan nitong alok na tila ba suntok sa buwan. Ano bang meron sa katawan ko, Midnight? Sa Mount Fuji kung kulay pink ang tuktok at sa Milky Paradise kung masikip na pwede mo namang mahanap sa iba. Hindi ko maunawaan ang nais mo eh. Hindi ko alam kung matatawa, maiiyak o tuluyan ang bibigay sa'yo. Inis na saad ni Hope pero natawa lang si Midnight. Kaya muli niya itong sinampal. Baliw yata ang lalaking nakapasok sa kanyang Milky Paradise. Masyado kang matigas. Bulong pa ni Midnight. Mas lumapit hanggang maramdaman na ni Hope ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Pero oras na pumayag ka, hindi mo na kailangang tumanggap ng kahit na sino pa. Ako ng kliyente mo. Ako lang. Come on, Hope. Ako na lang piliin mo at hindi kung sino. Namilog ang mga mata ni Hope. Ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. At sa isang iglap, parang nakulong siya hindi lang sa elevator, kung hindi sa kontratang unti-unti na niyang pinapapasok kahit wala pa siyang pinipirmahan. Nagtagpo ang mga labi nilang dalawa at napaungol siya nang pumasok ang magagaspang at malalaki nitong kamay sa ilalim ng suot niyang dress. Come on, namarkahan ko ng paradise na ito. Pag-aari ko na yan simula nang mabuksan ko ang gate. Saad nito at nabaon ni Hope ang kuko sa braso nito. Midnight, sambit ni Hope. You're mine, Hope. Sa akin ka lang. At hindi sa senador na bago mong kliyente. Maotoridad na saad nito. Hindi siya papayag na makuha na naman ang senador na yon ng babaeng sa kanya. Katulad ng ginawa nito kay Dea. Nang gabing yun ay muling inangkin ni Midnight si Hope sa mamahaling kotse nito. Sarap. Nakangising saad ni Midnight habang nakatitig sa hinihingal na si Hope. Aalis na sana ito sa kandungan niya nang hindi yun hinayaan ni Midnight. Hindi niya alam kung bakit mas nais pa niyang tumagal kay Hope. Lalo na nang malaman nito ang pinagdadaanan ng dalaga. Tila sapat ng birihin niya itong nakuha para lang mapagtanto na hindi nito kagustuhan na maging isang bayarang babae. Nanatiling nakatitig si Hope kay Midnight. Mabigat ang dibdib. Nanginginig ang mga kamay. Ramdam niya ang bigat ng alok nito. Oo, malaking pera yun at makakapagligtas sa kambal. Pero hindi ibig sabihin ay basta-basta niyang ibibigay ang lahat ng walang laban. Huminga ng malalim si Hope at pilit na tinatag ang boses. Kung gagawin ko to, kung tatanggapin kong kontrata mo, ako ang magtatakda ng mga kondisyon. Napataas ang kilay ni Midnight. Bahagyang natawa. Hindi pa ba oo ang sagot mo? May nangyari na nga sa atin ngayon. Ano kayang iniisip ng kliyente mo kung sa akin ka naman talaga? Hindi ko hahayaan na makuha pa niya ang akin una pa lang. Nagtaka si Hope. Tila ba kilala nito ang kliyente niya? Napairap si Hope at pilit na umaalis sa ibabaw ni Midnight. Ngunit natigilan siya sa biglaang paggalaw nito. Dahilan kung bakit bumaon ang giant pencil nito sa kanyang Milky Paradise. Ngayon sabihin mo sa akin ang mga kondisyon mo. Saad ni Midnight pero napadaing siya. Habang dahang-dahang iginagalaw ang balakang.
para labas-masok ang kanyang giant pencil sa milky paradise nito. Buisit ka? Paano ko sasabihin kung naglalabas-masok ka sa milky gate ko? Sigaw ni Hope pero dumadaing naman siya. Come on, kaya mo yan. Nasasagot mo nga ako ng pabalang. Gamit yang matabil mong bibig. Maangas na saad ni Midnight. Namula si Hope dahil sa kabulgaran ng bibig ni Midnight. Una, wala kang karapatang ipahiya ako sa ibang tao. Sa harap ng daddy mo, sa trabaho ko, o kahit saan. Hindi mo ako tatratuhin na parang isang laruan na pwede mong ipagmalaki at pagsawaan, Midnight. Kahit ikaw pang pinakakilalang superstar sa mundong ito, wala kang karapatan na maliitin ang mga babaeng akala mo, kayang-kaya mo lang bilhin. Saad ni Hope at napayakap sa leeg ng binata. Nang mas binilisan pa nito ang ginagawa. Duly noted, Hope. Daing ni Midnight pero hindi siya tinitigilan. Pangalawa, dagdag ni Hope. Diretso ang tingin dahil pinipigilan niyang mapadaing. Walang ibang babae, Midnight. Katulad ng nais mo na wala ring ibang lalaking tatanggapin ko bilang kliyente ko. Kung gusto mong maging bayarang babae ako lang dapat. Hindi ako magpapagamit sa isang lalaking pinagsasabay-sabay ang mga babae niya. Tapusin mo ang kasunduan natin bago ka maghanap ng ibang milky paradise na papasukan at Mount Fuji na lalamutakin. Napangisi si Midnight saka lumapit muli at halos dumikit ang labi sa tenga niya. Selosa ka na agad, Hope? Dapat ba hindi na bayarang babae ang itawag ko sa'yo kung hindi nobby ako? Pinilit niyang hindi magpahalatang namula. Hindi ako selosa. Gusto ko lang na kung sisirain ko man ang sarili ko para sa kambal, hindi ko hahatiin sa ibang dignidad na natitira pa sa akin. Nagtagal ang katahimikan. Ramdam ni Hope ang bilis ng pintig ng puso niya at bilis ng paggalaw ng balakang ng lalaking may malaking Armalite sa ilalim niya. Hindi niya alam kung matatawa si Midnight, magagalit o lalong lolokohin siya. Ngunit sa halip, ngumisi ito at mas lalong mapanganib pero may bakas ng paghanga. Alam mo, Hope, ikaw lang talagang naglalakas loob na kontrahin ako. Dahan-dahan itong hinaplos ang pisngi niya. Fine, I'll play by your rules, for now. Pero tandaan mo, sa kontratang ito, inilapit niya ang labi hanggang sa halos magdikit ulit ang mga ito. Ako pa rin ang huling masusunod. Mabilis na umatras si Hope pero ramdam niyang unti-unti siyang nadadarang sa init ng sitwasyong pinasok niya. Sa kabila ng lahat, ang iniisip niya lang ay ang kambal na kapatid. Panghuli, gusto ko magpakita ka sa kambal. Fan mo si Faith at si Miracle. Kahit yun lang masunod ko sa pangako ko sa kanila. Namumulang saad ni Hope. Okay, babe. Midnight whispered. Para sa kanila to. Bulong ni Hope sa isip. Kahit ramdam niya ang takot at kaba na unti-unting humahalo sa kakaibang kilig na dulot ng presensya ni Midnight. Nang makauwi siya, yung kambal agad ang nakita niya. Tuloy ka. Namumulang ani ni Hope kay Midnight. Maliit lang ang apartment namin kahit magtiis ka. Ganyan ba ang pagtanggap ng bisita? Nakakunot ang noong tanong ni Midnight. Inirapan lamang siya ni Hope. Ate! OMG! Midnight Hidalgo! Sigaw ng kambal nang masilip ni Hope at Midnight si Faith at Miracle sa kwarto. Namumot lang mga ito at tila pagod na pagod sa maghapon kahit na wala namang ginawa. Hi! Nakangiting saad ni Midnight. Maging si Hope ay natigilan sa magaan na bati nito sa kapatid. Tila nawala ang pilyong Midnight. Nagtatrabaho ang ate niyo sa akin. Sabi niya kailangan niyong maoperahan. May poster akong pinirmahan. Makakanood pa kayo ng concert ko basta magpapagaling kayo ha? Ani ni Midnight. Hindi niya maunawaan kung bakit magaan ang loob niya sa kambal. O dahil sa namatay niyang half-sibling sa side ng mama niya na binawian ng buhay dahil sa sakit sa puso. Tila nais niyang iligtas ang kambal na hindi niya nagawa noon sa pumanaw na kapatid. Magpapagaling po kami. Malaki po ang magagastos sa operasyon namin eh. Kawawa si ate sa paghahanap buhay. Namumulang saad ni Faith kahit ginuli ni Midnight ang buhok nito. That's the spirit. Faith and Miracle, right? Hayaan niyo ng ate niyong magtrabaho.
Huwag niyong isipin ang problema ng matatanda. Ang dapat gawin niyo lang ay mabuhay. Magpagaling kayo. Nag-aalala ang ate niyo sa inyo. Wika ni Midnight. Titig na titig sa kanya si Hope habang mabilis ang pintig ng puso. Namula siya nang makita ang mga marka ng kalmot niya sa leeg nito. Isang linggo matapos ang napagkasunduan nila ni Midnight, hindi na dokumento, schedule ng sesyon sa munisipyo ng mayor o mga papeles ang hawak ni Hope. Sa halip, nasa lamesa ang script, wardrobe list at mga sketch ng stage set para sa pelikulang pagbibidahan ni Midnight. Para siyang naligaw sa ibang planeta mula sa mundo ng politika, tungo sa magulo pero makulay na mundo ng showbiz. Hope, make sure ready ang outfits ko bago mag-alas 10. Ayokong malate sa shooting dahil lang kulang ang mga gamit ko. Malamig pero pamilyar na boses ni Midnight ang narinig niya habang nakaupo ito at nakasuot lang ng simpleng shirt at shades. Parang hindi isa sa pinakasikat na artista sa bansa. Napakurap si Hope. Sa totoo lang, nang magtrabaho siya kay Midnight, ay nagbago ang lahat. Nanibago talaga si Hope at hindi isang mayabang si Midnight kapag nasa harapan ng kamera. Para itong ibang tao. Sa tutuusin ay pareha silang parang ibang tao ni Midnight. Kung sa City Hall ay nakikita niya si Mayor Simon na seryosong nakikipag-debate, kay Midnight naman ay nakikita niyang isang taong parehong demanding pero sa ibang anyo. Isang artistang kailangang perpekto sa paningin ng lahat. Gagawin ko yan. Sagot ni Hope kaya't muling inabala ni Midnight ang sarili sa pagme-memorize ng kanyang script. Sabihin mo ring dadalaw ako sa kambal. Nakakatuwang successful ang operasyon. Nakangiting saad nito kaya't napangiti si Hope. Kapag lumakas daw sila, gagawang ka nila ng bracelet eh. Suotin mo ani Hope. Napansin niya nang maoperahan ng kambal ay hindi na sila halos nagtatalo ni Midnight. Sa unang araw pa lang ay ramdam niya ang bigat ng bagong mundo sa piling ni Midnight. Pero tila inaalalayan siya nitong makapag-adjust. Mula sa paparazzi na halos itulak ito para makakuha ng larawan, fans na sumisigaw ng pangalan ni Midnight, at mga production staff na parang laging nagmamadali. Hindi biro maging assistant ng isang hidalgo. Bulong ng stylist nitong si Sammy. 5 taon nang naninilbihan kay Midnight habang inaabot kay Hope ang isang garment bag. Lalong-lalo na kung si Midnight yan. Kapag seryoso lang siya mukhang 30 pero kapag nasa harapan ng kamera, parang mas bata pa sa ibang mga nasa early 20s pa lang. Kaya nasa kanyang mata ng mga paparazzi. Napakagatlabi si Hope. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi. Para kay Midnight. Kung hindi para sa kambal na umaasa sa kanya na ngayon ay tuloy-tuloy na ang gamutan. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, lihim na tinititigan siya ni Midnight. Hindi tulad ng ibang babae sa paligid niya. Hindi starstruck si Hope. Sa halip, halata ang kaba pero pilit niyang itinatayo ang sarili at nakikipagsabayan sa gulo ng mundo niya. Kaya't napangiti si Midnight. Bit-bit ni Hope ang dignidad at determinasyong hindi mababali ng kahit sinong lalaki. Baka sa pagkakataon na to, sa akin ang pagmamahal, hindi na ako maiiwan. Bulong ni Midnight at napapikit. Ha? May sinasabi ka? Tanong ni Hope nang ibaba ang tumbler niya sa mesa. Gulat ding tanong ni Midnight. Napairap naman si Hope dahil mukhang lumilipad ang isip ng binata. Bumalik na si Hope sa van ni Midnight. Hindi na malaya na sumunod ito. Hope! Tawag ni Midnight habang papasok sa van na maghahatid sa set. Sanay ka sa politika. Tingnan natin kung kakayanin mo ang showbiz. Huwag kang bibigay dahil simula ngayon, hindi ka lang basta PA. Ikaw ang magiging anino ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hope na hindi lang simpleng trabaho ang pinasok niya. Kung hindi isang bagong kontrata na maglalapit sa kanila. Hindi lang bilang boss at assistant, kung hindi bilang 2 taong pinipilit intindihin ang mundo ng isa't isa. Tumagal ang pagiging personal assistant / babae niya kay Midnight ng 2 buwan. Bagay na bagay sila, no? Tanong ni Sammy. Totoo bang kumakalat na nobya ni Sir Midnight yan? Tanong ni Hope.
Sa 2 buwan mahigit niyang pagtatrabaho kay Midnight, ay unti-unti niya itong nakikilala. Wala itong kapaguran sa pakikipagbumbaya sa kanya, na tila pampalakas ito. Hindi niya nga alam kung napapansin yun ng ibang trabahante ni Midnight. Oo, totoo yun. Iniyakan nga yan ni Sir Midnight eh. Lalo na nung piliin niyang ibang lalaki. Isang senador. Na-trauma yata si Sir Midnight dun eh kasi halos napahiya siya nung sa showbiz. Kasi tinanggi siya ni Miss Dea at pinili yung mayamang senador. Saad ni Sammy kaya't natigilan si Hope. Wala siyang alam sa isyong yun ni Midnight. Ang alam niya lang ay babaero ito. Hindi agad nakaimik si Hope. Parang unti-unting bumigat ang hangin sa paligid niya habang nakatitig lang kay Sammy na para bang hindi sinasadyang ibinunyag ang isang lihim na hindi niya alam na dapat bang malaman niya. Iniyakan? Tinanggi? Senador? Naalala niya kung bakit nagalit si Midnight noong tumanggap siya ng kliyente na senador. Akala ko kasi dati puro lang landi si Midnight. Mahina niyang sabi. Halos parang sa sarili lang. Ganon din naman halos kami lahat ang akala. Panay landi lang si Sir Midnight. Sagot ni Sammy. Sabay lingon sa paligid bago idinagdag ang revelasyon nito kay Midnight. Pero ibang Midnight si Sir noong kay Dea. Akala namin siya na tapos bigla na lang nawala yung babae. Tsaka nalaman namin, iniwan pala siya tapos mas nag-boom agad ang karir. Kasi nga nagpagamit sa senador para sa kasikatan at pera. Para sa isang mas stable daw na future. Napakuyom ng palad si Hope. Mas stable. Bulong ni Hope. Oo. Pero sa titig ni Sir Midnight sa kanya, parang kahit ilang taon nang lumipas, si Miss Dea pa rin yata talagang ending ni Sir Midnight eh. Nakikipaglaro lang talaga yan sa mga babae. Pero ang endgame niyan, si Miss Dea pa rin. Saad ni Joanne samantalang tumatango naman si Sammy. Para bang binabalikan siyang lahat ng insecurities niya. Ang mumurahing apartment, ang ulam na sinahugan lang ng sabaw para magkasya, ang pagkayod niya ng doble para mapagamot ang kambal. Kung ako si Dea, pipiliin din ba ako ni Midnight? Tanong ni Hope sa isip niya habang tinititigan ng lalaking binayaran siya na masayang nakikipag-usap sa babaeng totoong iniibig nito. Pero siya si Hope. Hindi siya si Dea. Isang bayarang babae na may malaking perang kailangan para sa kambal na kapatid. Midnight, later ha? Nakangiting saad ni Dea kaya't ngumiti rin si Midnight. Okay, mag-iingat ka sa pag-uwi. Saad nito kaya't napakagat sa ibabang labi si Hope. Hindi mapigilan ng selos na nararamdaman. Lumipas pang 2 buwan at mas nalaman niyang nakaraan ito. Habang nag-aayos siya ng gamit ni Midnight sa loob ng van, dumating ito. Tahimik, mukhang pagod. Pero maamo ang mukha nito. Alam niyang katatapos lang asikasuhin si Dea. Hawak nito ang bracelet na gawa ng kambal. Ibinigay na nila? Tanong niya. Itinatago ang pag-aalalang sumisiksik sa dibdib. Oo, sagot ni Midnight. Bahagyang ngumiti. Ang cute nga eh. Hope forever pa yung nakasulat. Para bang binibigyan ako ng pag-asa bawat araw. Number 4 kasi. 4 daw tayo kaya forever. Nadadalas na rin ang paglabas namin ng kambal nitong mga nakarang araw ah. Okay lang ba yun? Napangiti si Hope kahit pilit. Oo, halos sa ospital lang din naman kayo umiikot ng kambal eh. Kasi bumabawi pa ng lakas si Faith at Miracle. Sa'yo ko nag-aalala. Sunod-sunod ang mga interview mo tsaka ang dami mong fans na nais yatang magkabalikan kayo ni Dea. Baka madawit sa panibagong issue ang pangalan mo kapag kasama mo kami nila Faith. Kinakampanya mo pa si Mayor Simon. Sa loob-loob ni Hope, nag-ugat na ang duda. Hindi sa pagmamahal ni Midnight, kung hindi sa sarili niya. Kung sapat ba siya? Kung hindi ba siya isang palamuti lang sa buhay ng isang taong sanay sa spotlight? Si Dea, hindi niya napigilang simulan. Natigilan si Midnight. Nanlamig ang hangin sa loob ng van. Anong tungkol sa kanya? Malamig pero maingat ang tono nito. Minahal mo talaga siya ng sobra, no? Hindi na siya umiiwas. Gusto niyang marinig kahit masakit.
Matagal bago sumagot si Midnight. Para bang pinipili niya ang bawat salita. Hindi para saktan, kung hindi para hindi masyadong masaktan. Oo, sagot nito sa wakas. Minahal ko siya. Pinag-uusapan niyo ako habang nagtatrabaho ako? Malamig na tanong ni Midnight. Pilit na ngumiti si Hope. Aha? Ano? Napag-usapan lang namin kasi nag-boom na naman ang love team niyo ni Miss Dea. Bagay na bagay kasi kayo eh. Siguro, nililigawan mo siya no? Ilang araw ka na kasing hindi nag-aaya sa akin. Nagsawa ka na ba kay Milky Paradise? Biro ni Hope. Anong pinagsasasabi mo? Parehas lang tayong pagod na dalawa. Hindi kita inaaya kasi ilang araw ka na rin puyat dahil sa kambal. Sagot ni Midnight. Totoo naman kasi yon. Kung siya lang ang masusunod ay hindi niya titigilan ang katawan nito. Pero ayaw niyang mas pagurin pa si Hope. Hindi na rin nakapagtataka. Sa ganda ba naman ni Miss Dea eh. Bagay na bagay talaga kayo. Saad ni Hope. Nangunot ang noon ni Midnight. Binigay ko ang lahat kay Dea, Hope. Aaminin ko naman yun. Buong akala ko sapat na yun pero hindi pala lahat ng pagmamahal. Nasusuklian ng pagmamahal din. Lalo na kung mas may mayaman, may mas makapangyarihan, mas siguradong may kinabukasan. Saad ni Midnight. Kaya ka naging ganito dahil sa kanya, di ba? Kaya akala mo lahat ng babae mabibili mo. Kasi yun ang ginawa sa babaeng pinakamamahal mo? Tanong muli ni Hope kaya't natigilan si Midnight. Tahimik si Hope. Ramdam niya ang kirot. Hindi lang dahil sa sinabi ni Midnight. Kung hindi dahil totoo ang takot na nararamdaman niya. Baka sa dulo, siya rin ang piliing iwanan ni Midnight dahil tila siya talagang nahuhulog sa bitag nito. Tila dahil sa magaang pagtrato nito sa kanya at sa mainit na haplos ng palad nito sa katawan niya, ay tuluyan ang nahulog. Hindi lang ang Mount Fuji niya at ang kanyang Milky Paradise, kung hindi ang kanyang puso na rin. Nagpatuloy si Midnight, tila hindi mapigilang ilabas ang bigat ng nakaraan. Simula noong minahal ko siya ng lubos at iniwan din ako, katulad ng ginawa ng mga magulang ko sa akin ang piliin nilang wasakin ang pamilya namin. Naniwala na lang ako na mabibili ang lahat, kahit ang damdamin. Mas madali kung may pera. Walang sakit kapag bayad ang babaeng meron ka, at hindi ka talo as long as may pera ka. Mali ka, saad ni Hope. Kaya natigilan si Midnight. Hindi kahit na sino mabibili ng pera mo, Midnight. Kahit pa ikaw pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kung ganoon, hindi para sa akin si Dea. Yun ba ang pinapalabas mo? Tanong ni Midnight. Marami ka ng pera ngayon. Naangkin at nabili mo ba siya? Naagaw mo ba siya sa lalaking kumuha sa kanya mula sa'yo? Hindi, di ba? Kahit na mapera ka na, ang pusong hindi talaga para sa'yo, hindi magiging sa'yo kahit bilhin mo pa ng buhay mo. Saad ni Hope, kaya kumabog ng mabilis ang puso ni Midnight. At sa hindi namamalayang pagkakataon ay napangiti siya. Ngunit hindi masaya si Hope. Masakit ang puso niya at tila tama siya. Nahulog na nga siya kay Midnight. Umaasa kang mamahalin ka niya, di ba? Tanong ni Hope. Napangiti si Midnight at tumango. Umaasa ako. Oo. At iniisip ko na ngayon na marami na akong pera, ay may pag-asa nang mapasa akin siya. Pero matapos nang dumating ka, ikaw Hope. Tumitig to sa kanya. Diretsyong tingin na para bang sinusuri ang kaluluwa niya. Ikaw ang exception. Bakit sinasabi mo yan? Tanong ni Hope. Dahil hindi kita mabili. At doon ako natatakot na kahit na may pera na ako, matabil pa rin ang bibig mo at hindi pa rin nadadala sa akin. Bahagyang ngumiti si Midnight pero halatang may lungkot sa likod ng ngiting yon. Dahil pwedeng-pwede kang mawala. Natigilan si Hope. Tahimik silang dalawa. Sa labas, rinig ang sigaw ng crew. Nagsisimula na ang shooting. Pero sa loob ng van, may mas kabado pa. Si Hope. Sa loob kasi ng van ay tila ang paglalantad ng sugat ng nakaraan.
at ang pagbubukas ng posibilidad ng isang hinaharap para sa kanila ni Midnight. Bago bumaba si Midnight, tinapik niya ang kamay ni Hope. Kung aalis ka balang araw, Hope, sabihin mo lang agad para hindi na ako umasa. Hindi siya agad nakasagot, pero nang makalabas si Midnight at siya na lang naiwan sa van, tuluyan ang pumatak ang mga luha niya. Hindi dahil nasaktan siya, kung hindi dahil sa unang pagkakataon, natakot siyang sakta ng taong unti-unti niya nang minamahal. Hindi. Mahal niya na yata si Midnight. Nagtaka si Hope nang matapos ang 2 oras na shooting ay pumasok si Midnight sa van ulit. Lumabas kayo. Utos nito sa team kaya't lalabas na sana si Hope nang hawakan siya sa braso ni Midnight. Lalabas ako para makapagpahinga ka na rin, ani ni Hope. Magbubukang liwayway na at tila naghahabol na sila ng shoot. Gusto ko ng bumbaya. Hindi ako makapag-focus sa trabaho kasi iniisip mo na nagsawa na ako dahil ilang araw nang walang nagaganap sa atin. Hope, hindi ko gustong iniisip mong nagsasawa ako sa Mount Fuji at sa Milky Paradise mo. Ani ni Midnight kaya't nanlaki ang mga mata ni Hope. Kaya't sa van na yun ay muli na namang nagkarate ang dalawa. Hope, totohanin na natin. Bulong ni Midnight kaya't nagdiwang ang puso ni Hope. Tinotoo nga ni Midnight ang sinabi niya at halos hindi na sila maghiwalay. Sunod-sunod ang dates nila at parang tangang nagtatago sa mga hoodies na suot kapag lumalabas silang dalawa. Ano? Dirty little secret mo pa rin ako? Biro ni Hope kaya't natawa si Midnight. Kaya ko nang ipagsigawan ka. Hintayin mo lang. Sagutin mo muna ako. Saad nito habang kumakain sila ng fishball. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nang naging pamilyar ang presensya ni Midnight sa buhay ni Hope. Mas madalas na ngayon ang lambingan. Mas bihira na ang away. Si Faith at Miracle ay unti-unti nang lumalakas. At sa tuwing dumadalaw si Midnight, para bang isa itong tunay na kuya sa kambal. Tahimik si Hope, pero sa loob-loob niya, nagsimula na siyang mangarap. Baka sakaling totoo na to. Baka sakaling si Midnight para sa akin talaga. Ngunit isang gabi, sa mismong araw ng shooting ng isang major scene ng pelikula ni Midnight, biglang natigil ang lahat sa isang sigaw mula sa isa sa mga crew. May lumabas na sa isang entertainment news! Agad siyang nilapitan ni Sammy. Hawak ang cellphone. Nanlaki ang mga mata. Hope, tingnan mo to! Sa screen, kita niya agad ang headline. Midnight Hidalgo at Dea Ramirez muling nagkabalikan. Nakuna ng paghahalikan sa isang kilalang hotel sa Maynila. At sinundan ito ng video. Hindi kuha sa madilim na sulok. Hindi rin edited. Klarong-klaro. Sa harap ng buong production, parang umiikot ang mundo ni Hope. Hindi niya alam kung papaano siyang nakalabas ng set. Kung papaano siyang nakaakyat sa van ni Midnight. Ang alam lang niya, nanginginig ang mga kamay niya habang pinanonood muli ang video. Wala siyang maramdaman kundi pighati. Bakit? Akala ko ba nililigawan niya ako? Exception pala ha? O baka hanggang ngayon si Dea pa rin talaga ang dulo mo? Bulong niya sa sarili habang hawak ang bracelet na may nakasulat na Hope Forever na parang isang biro na lang ngayon. Nang gabing yon, hindi siya umuwi sa bahay nila. Hindi rin siya bumalik sa set. 3 araw ang lumipas, hindi na siya nagpapakita. Hindi rin siya sumasagot sa tawag o text ni Midnight. Hanggang sa personal na pinuntahan siya nito. Nakita niya ito mula sa bintana ng apartment nila. Nakasuot lang ng hoodie. May dalang paper bag ng paborito nilang siomai. Isang bagay na madalas nitong dalhin kapag gusto siyang suyuin. Hindi siya handa. Hindi niya kayang makita ang mga mata ni Midnight na dati ay kayang lumusot sa lahat ng depensa niya. Lalo na't alam niyang maaaring may kasinungalingan ang mga matang yon. Hope! Siya ang humalik! Hindi ko yun ginusto! Sigaw nito pero hindi lumalabas ang kwarto si Hope. Kahit halos punit-punit na ang damdamin, hindi bumababa si Hope. Pinili niyang manatili sa loob ng apartment. Sa labas, ilang oras nang naghihintay si Midnight.
Sa ulan, sa init, sa tahimik na gabi, pero walang sagot, walang lumalabas. Kinabukasan, nagising si Hope sa maingay na tunog ng TV sa sala. Nakabukas pala ang screen at nandoon ang headline na halos sakalin ulit ang puso niya. Live, Midnight Hidalgo finally breaks his silence about being in a relationship with Dea Ramirez. Napapitlag si Hope, agad lumapit sa TV. Halos hindi makahinga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ako madalas nagsasalita tungkol sa personal kong buhay at sa mga issues na lumalabas tungkol sa akin dahil nagpapayaman talaga ako. Pero sa pagkakataong to, kailangan ko dahil hindi lang pangalan kong nasisira, kung hindi pangalan ng taong mahalaga sa akin. Sandaling natahimik ang studio, natigilan si Hope. Hindi ko kasintahan si Dea Ramirez. Walang balikang nangyari. Nagkita lang kami dahil sa isang event na pinuntahan namin at lasing siya at hinatak ako para halikan. Hindi nakita sa video ang pagtulak ko sa kanya. Hindi pa tumatagal ang pagkakalapat ng labi niya sa labi ko. Of course, hindi ako makakapag-react agad dahil parehas kaming nakainom. At isa pa, cropped din ang video. Totoo, nakita niyo kaming magkasama pero hindi totoo ang lahat ng nakikita niyo sa likod ng camera. Hinalikan niya ako, oo. Pero hindi ako pumayag dahil tumitig si Midnight sa camera. Diretsyong tingin. Parang alam niyang pinapanood siya ni Hope. Dahil may nobya na ako. Ewan ko kung alam niyang nobya ko siya pero mahal ko siya. May mahal na ako. Ewan ko nga kung bakit hindi yun ang pinapansin ng mga paparazzi. Siguro dahil masyadong maingat si Hope. Masyadong mahinhin kapag nakakasama ko sa mga shootings. At hindi ko kayang saktan siya. Si Hope Belen, siya lang. Si Hope lang ang gusto kong makasama sa simula at sa dulo. Binago niyang pananaw ko. Sila ng kambal. Tila binibigyan niya ako ng pag-asa na magsimula ulit at baguhin ang pananaw ko na hindi lahat kayang bilhin ng pera ko. At kung kailan man niya ako mapapatawad, sana naman bigyan niya ako ng pagkakataong patunayan yon araw-araw. Muling pumatak ang luha ni Hope. Hindi dahil sa sakit kung hindi dahil sa tabang ng lalaking hindi marunong humingi ng tawad sa publiko. Pero ngayon, buong bansa ang piniling saksi sa pag-amin nito. Ate, ilang araw na pong naghihintay si Kuya Midnight. Ang pabebe niyo pong masaktan. Sumasakit kidney ko dahil sa iyo eh. Saan ni Miracle kaya't natawa si Hope? Kinagabihan, halos hindi pa rin makapaniwala si Midnight nang bumukas ang pinto ng apartment ni Hope. Basang-basa sa ulan si Midnight dahil matapos ang interview niya ay pumunta siya agad sa bahay nila Hope para humingi ulit ng tawad. Ano pa bang dapat mong patunayan? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Midnight. Lumapit, hinawakan ng mga pisngi niya. Maingat, parang natatakot na baka matuluyan na siyang mawala. Ako si Hope, hindi ako si Dea. Pero sana naman sapat na yon. Bulong ni Hope. Ikaw lang ang kailangan ko, Hope. Pinamukha mo na yan sa akin. Pabulong din ni Midnight. At doon, sa gitna ng malakas na ulan na tumatama sa bubungan nila Hope, sa harap ng pinagmulan ng lahat ng sakit at saya nila, naghalikan sila. Hindi para magpapansin, hindi para sa press, kung hindi para sa isa't isa. Lumipas ang 6 na buwan. Sa premiere night ng pelikula ni Midnight, lahat nakaabang sa red carpet. Biglang huminto ang mga kamera. Dumating si Midnight, naka-black tux, at hawak ang kamay ng isang babaeng naka-white minimalist gown. Hindi artista, hindi modelo. Si Hope Belen. Simple, maganda, tuwid ang tingin. At sa unang pagkakataon, hindi siya assistant at hindi siya bayarang babae. Siya ang partner ni Midnight Hidalgo. Hope, bulong ni Midnight habang hawak ang kamay niya. Forever na to. Magpakasal na tayo. Ngumiti si Hope. Wala nang Dea. Walang kung sino pa. Ikaw lang. At ang Milky Paradise at Mount Fuji mong hindi na pwedeng basta nalang ipagamit sa iba. Kasi sa akin talaga nakalaan yan.
Sa mismong premiere night ng pelikula ni Midnight, ipinagsigawan niyang babaeng may Milky Paradise na bumabaliw sa kanya. Pwede na ako magretiro sa showbiz at maging huwarang ama kay Paradise. Ani Midnight at hinawakan ng tiyan ni Hope. Dahil sa bawat kadiliman ay may liwanag na handang tumulong at sinagip siya ni Hope simula nang bayaran niya ito. Ito ang nagpamulat sa kanya na hindi lang pera ang basihan sa lahat, kung hindi isang tunay na pagmamahal. Wakas.